Sagittarius, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng November 2023, Sagittarius. Para sa ating mga new viewers, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, marami pong salamat sa pagsuporta sa ating mga monthly readings. Okay? So, for some of you, familiar na kayo sa format ng reading na to. So, ang una natin titingnan ang inyong general life snapshot. Okay? And sa second part ng reading naman, titingnan natin yung inyong love spread reading. Alright, Sagittarius? So, without further ado, i-shuffle lang muna natin yung mga cards in front of the camera. And I'll see you in few seconds, Sagittarius. Okay? Hi Sagittarius, so welcome again. Gagawin na natin ang inyong general life reading at i-open muna natin yung mga cards at i-clarify natin sila kung kinakailangan. Alright Sagittarius, so sa position number 1 meron tayong page of wands, Sag. Okay, sa position number 2 meron kang justice card, major arcana. Sa position number 3 Sagittarius meron tayong 5 of swords. Position number 4, meron kang Ace of Swords, Sag. Position number 5, meron tayong Page of Pentacles ulit, another page. And then, meron kang another major arcana, the Fool's Energy. Nice. Okay, so position number 7 at the center, meron tayong 8 of Cups. Okay. So, unahin muna natin, syempre, yung position number 1 mo, meron kang Page of Wands. Ito yung mga kailangan mong i-release for November 2023. So, ang Page of Wands could be curiosity, interest, okay, on certain situations, ideas, or mga connections, or people, okay. So, sinasabi dito, sa November 2023, pwedeng, alam mo yun, yung mga curiosity mo at interest sa mga tao or events or situations, maaaring mag-open up sa'yo ng mga bagong simula. Okay? So, yung kailangan mong i-release. So, pag sinabing release kasi, may two ways to read it. Maaaring talagang totally pakawalan mo. Pero pag medyo positive yung card dito sa release card, ito yung kailangan nating wag i-hold back. Kailangan nating i-explore. Kailangan nating i-release in a way na if nag-hold back tayo, wag tayong matakot na mag-explore or maging curious sa mga situations or people. Okay? Ngayon, i-clarify natin ang Page of Wands para sa Sagittarius, which is perfect dahil ang Wands is your element, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? So, i-clarify po natin ang Page of Wands para sa Sagittarius. Clarify natin. So, Sagittarius, alright, 5 of Wands. Okay, you cannot make this up, okay? So, like I said, no, ito yung mga bagay na gusto mong simula na maaring wala pang foundation, idea pa lang siya, or pinaplano mo pa lang, or kino-conceptualize. Maaring nasa isip mo pa lang siya, or dinidesire ng puso mo, or maaari ding gusto mo nang simula, nasa stage ka ng pagsisimula nito. Pero like I said, no, it's a small thing, hindi mo pa masasabing completely na nag-kick off dahil ang 5 of Wands here at Page of Wands, medyo young ang energy nila, no? Masyado pang maaga para masabi natin na may progress or may new beginning dito, okay? Parang great things start from small beginnings, mga small beginnings to. So, magsisimula tayo step by step. Kasi ayan ang 5 of Wands, kung makikita mo dito, may 5 sticks ka na nakatayo dito sa card na to, ng Telemeter row. So, ibig sabihin nito, kumbaga ano pa lang to, skeleton, no? Parang blueprint, wala pa. Kasi skeleton pa lang, wala pang semento, wala pang brick. So, maaari na, yung kailangan mong pakawalan ngayon, okay, in a sense din, since sinasabi ko na, yung mga pinaplano mo sa buhay lately na gusto mong mag-kick off or makita mo na mangyari sa buhay mo, okay, yun yung kailangan mag-release, mas maging curious tayo, no? Mas mag-explore tayo, or isubukan natin yung mga idea na pumapasok sa isip natin, or yung mga connections, or yung mga gusto mong i-build from ground up, Sagittarius.
Okay? Binabasa ko to in a positive way for some reason. Okay? Let's see kung ano pa bang pwede kong mag-grasp dito. In a release card naman, in-release card naman guys, no, sabihin natin na may mga situation na kailangan mo ng pakawalan kung nakikita mo na parang wala nang naibubunga, kumbaga wala ring na bibigay na bagong simula or bagong galaw sa atin, walang commitment, walang parang follow through, walang continuation. Okay? Kasi pag binasa mo to in another way, no, parang curious tayo sa isang bagay pero walang nag-kick off, walang gumagalaw, hanggang curiosity lang, hanggang alam mo yon, stagnant, okay? Kumbaga natenga ng matagal, limang sticks pero wala pa rin nabubuong mga pangarap, mga dreams and aspirations, wala rin nangyayaring something valuable or depth sa situation or sa mga connections. So, i-release na rin natin yun. This is another way to read this, okay? Kasi makikita mga, like I said, ang 5 kasi about struggle or difficulty rin, no? To manifest something or to make something happen or certain situation or people, no? Nahirapan tayo na mag-work out, okay? Kasi ang 5 of Wands, traditional tarot is either working together or against each other. So, dito nakikita ko na stable naman pero skeleton lang. Wala nang nangyari after that nung binaon natin tong 5 of Wands dyan. Wala nang nabuong foundation. Kumbaga, hindi nasimulan. Kumbaga, hindi talaga nagsimula yung bagong beginning mo, parang nagkaroon ng interest tapos nag-fizzle out or parang nag-die down na interest or yung spark sa isang situation or connection man yan. Okay? Ngayon sa second card mo, no, ang maganda, kailangan mo daw ipagpatuloy, Justice card, Libra energy, scale, so balance, fairness, impartiality. Yun yung kailangan mo ipagpatuloy dito. Or maging mas, tayo, fair sa panghusga or pagninilay-nilay sa mga situations and connections. Okay? What goes around comes around. Diyan pumapasok din ang scale. Okay? Balance the situation. Harmony. Unity. Yun yung kailangan mong pagpatuloy for November 2023 Sagittarius. Ano po itong Justice card? Para sa ating Sag. So, meron tayong The Magician, Major Arcana, clarify ang Justice card. Okay, Major Arcana at Major Arcana. So, may manifestation ka dito na kailangan mong ipagpatuloy. Yung manifestation na may kinalaman nga sa fairness and harmony. Okay, there are things in your life na feeling mo baka unfair or hindi naging patas, okay, or sa connection din. So, ang hinahanap mo dito is naghahanap ka ng hustisya doon sa mga situations na feeling mo na backstab tayo, na one up tayo, na traitor tayo, or feeling natin hindi fair. Yun yung kailangan mo ipagpatuloy. Yun yung kailangan mo ipagpatuloy to continue seeking justice, no, and equality sa mga situation and connections sa feeling mo hindi na fair sa'yo. Okay, or hindi ka tinrato ng tama. Okay? Yun yung nararamdaman ko dito. It's more like parang advice, Sagittarius. Okay? Ngayon sa third card mo, manifestations. Again, may 5 of Swords ka. So, ang sinasabi ko dito, ang 5 of Swords may kinalaman sa communication. So, nagkakaroon tayo ng conflict, disagreement, misunderstanding lately sa ating mga manifestations. Okay? Kasi nag-fall to sa position number 3 mo. Okay? So, parang hindi clear kung ano yung gusto mong i-manifest sa situations mo, sa career mo, sa business mo. Baka may confusion din or hindi malinaw or may disagreement. Okay? May kinalaman ito sa communication sa mga information and feedback. Kaya medyo nahihirapan tayong makuha yung mga bagay na deserve natin or yung para sa atin, no? Wala tayo in harmony or in discord tayo. Okay, or may misunderstanding tayo sa mga situation or connections natin around us. Kaya nga lumabas ng Justice card. Hinahanapan mo ng patas na energy, yung mga pangyayari sa buhay mo at yung mga tao na feeling mo ginawan ka ng injustice. Yun yung minamanifest mo dito. Okay, pagpatuloy mo yon kasi major arcana to, so expect sa November na medyo may mga tao or mga situation sa career mo, sa trabaho, sa even sa family or
personal relationship mo na feeling magiging unfair. So, kailangan you make sure, kasi major arcana to, no? Okay, kailangan mong maramdaman na equal ang treatment. Hindi tayo binibreadcrumb. Yung parang hindi tayo kailangan mag-beg kasi you know what you deserve, okay? Yun yung problem ngayon sa manifestations, no? Kasi I think may blockage yun dahil nga sa mga disagreement and parang misunderstanding sa paligid mo, may mga exchange of words or may conflict, okay? So, tingnan natin tong 5 of Swords sa manifestations ng Sagittarius. King of Swords. So, may Swords energy, no? So, ito yung mga bagay na kailangan mong i-strategize, no? Planuhin kung paano mo magagawa ng paraan to turning those situations sa side mo, okay? Yung mga pabor na yan dapat kumbaga yung mga manifestations mo dapat umagri sa'yo, nasa side mo. So, ito yung mga dapat pinag-iisipan ng atake, okay? Kasi ang King of Swords, huwag kang mag-base ng manifestations mo lang sa puso at sa mga desires mo, okay? Tingnan mo yung sitwasyon, yung mga bagay-bagay at yung mga tao sa paligid mo na gusto mong i-attract sa'yo, sa buhay mo, in a logical way. Yun ang sinasabi dito. Okay? Kasi I think ang problem, ang blockage dyan sa mga manifestations mo kasi is yung swords kasi to. So, tapatan mo rin ng swords. So, words to, tapatan mo rin ng words. Kung communication, tapatan mo ng communication. Information, tapatan mo ng facts. Truth. Okay? Ng honesty. Okay? So, I felt like may mga situation na mahirap i-manifest lately. So, kailangan mong gamitin, i-encourage mo yung mental prowess mo sa pag-approach ng mga manifestations na yan. Like, let's say, gusto mo na, let's say, sa finances mo, okay, medyo may disagreement lately, okay, or misunderstanding, or baka may conflict, or may emails, or delays sa mga communication. So, you need a better approach. Paano ka makipag-deal or transact sa mga tao pagdating sa financial situation mo. Okay? Para ma-manifest mo, let's say, yung pera na dapat pumasok. Yun yung one way doon. And second way naman to read this is when it comes sa career mo at sa mga people around you na maaari kasi na marami tayong mga tao or connection or situation na against us all the time. Mararamdaman mo yun na kailangan mo i-defend din yung sarili mo. But ito, nararamdaman ko through email, communication, correspondence. So, ang sinasabi dito, back up mo ng truth, yung mga disagreement na yon. Okay, kung feeling mong tama ka, tapos sila yung nasa wrong end, back up mo ng truth, ng facts, ng evidence, yung mga gusto mong i-manifest dito sa career mo para mag-take off. Baka may mga kontrabida, no? Na ayaw ka mag-succeed. Parang ganun yung nararamdaman ko even sa other endeavors mo. Okay? So, kailangan everything is in black and white din. Okay, yun. And be more wiser. Pag meron kang, alam mo yung mga situations and mga conditions na ina-ask ka to decide about it, be more wiser. Para, alam mo yun, yung mga roadblocks na yan, no, pag binakapan mo kasi ng evidence to support yung claim mo, I think mas magiging in favor sa'yo. Yun yung mga manifestations. Okay? Ngayon naman, sa external energies mo, meron tayo dito Sagittarius na Ace of Swords. Whatever the deal is nitong manifestations mo, you would know kasi ikaw ang nakaka-alam ng sitwasyon mo. Exactly kung para saan to. Okay? Ngayon naman, yung Ace of Swords mo, no, clarify po natin to. Yung may mga external energies ngayon sa'yo na nangangailangan o maaari mong kailanganin na bigyan ka ng clarity. Okay? Okay, finally, magkakaroon ka ng news or information na papasok do some kind of truth din. Okay? Tingnan natin tong Ace of Swords, external energies ng Sag. So, meron tayong the Devil card, Major Arcana. So, nararamdaman ko na may mga information and news tayo na masyado tayo attached or baka, alam mo yun,
obsess or yung may deep knowing tayo or parang gusto nating malaman, nag-aas tayo ng kasagutan or clarity, could be ikaw to na maaring magbigay or ito yung kinakailangan mo, no, na ang dami mong katanungan in need of answers or clarity in the midst of confusion. Okay? Masyado kang attached dun sa outcome, sa result. Parang ganun yung external energy dito. Na it's becoming parang a process na or a habit sa'yo na laging there should be parang katotohanan, truth lang. Ayaw mo na ng lokohan, ayaw mo ng mind games. Yun yung nakikita ko dito, no? Someone is really diving deep or obsessively into parang investigation din eh. Okay, na parang attached na tayo masyado sa external energy na ako dapat yung mag-deliver nitong maka-receive nitong news na to, kailan kaya to. Yung parang attached tayo sobra-sobra na sa news and information na dapat pumasok sa atin. Okay, yun yung inaabangan mo. It could also be parang nag-stress ka na kasi hindi mo alam kung ano rin yung katotohanan. Parang nagde-demand ka ng clarity. Kaya nga may justice card dito. Okay, ng truth. For some reason, baka kasi feeling mo may mga unhealthy connections tayo or unhealthy patterns and situations na kailangan din na back upan bakit ganun yung situation or nangyayari. So, ang hinahanap mo lang dito is kasagutan. Kasagutan, totoo ba? 'Di ba? Parang gano'n. Nako-confuse ako, bigyan mo ko ng kasagutan dito. Okay? So, may external energy dito na parang kailangan mo laging i-probe, kailangan mo i-investigate, kailangan mo back-upan lagi yung sinasabi mo. Okay? O yung mga emails and mga writings mo in black and white ng truth. Yun yung sinasabi dito. Okay? Parang someone sa external energy mo is obsessed na malaman kung anong katotohanan. So, yun yung vibe. It could be sa workplace mo, pwede rin sa personal relationship mo. Alright? Ngayon naman sa position number 5, meron tayong Page of Pentacles, Sagittarius, no? So, yung new beginning, hindi pa yan. What do you need to give to others to yourself as well, sa community, sa universe, or kay God, whatever, kung ano man yung religion mo. Page of Pentacles, iniisip mo na magbigay na ng new beginning or mas maging helpful tayo na may mga act of kindness na gagawin sa ibang tao, no? It's something na kino-contemplate mo rin na parang idea, no, na hindi pa nga nagkakaroon ng beginning. Kasi kung kang Page of Wands, remember, binaka pa ng 5 of Wands, tapos may Page of Pentacles ka uli. So, may mga new beginnings na nasa horizon, Sagittarius, I must say. Okay, or mga new beginnings din na kailangan mong i-release at ibigay. Ngayon, ang clarify natin tong Page of Pentacles kasi is something na, ano mo yun, solid eh. Mahahawakan mo. Nasa horizon, about to come, kung magkakaroon tayo na Ace of Pentacles, magta-transition to, depende sa clarifier mo. So, meron ka nga 7 of Pentacles. Okay, so may binigay ka na sa sarili mo, no, na time and energy sa mga endeavors mo, sa mga dreams mo, sa career mo, sa trabaho mo, maaari talagang totok ka doon, okay? And nag-aantay ka ng parang reward, okay? Hindi masama. Especially kung alam mo sa sarili mo, yung caliber mo, kung paano ka magtrabaho, yung paano yung amount ng effort na binibigay mo sa mga bagay at sa mga tao, no? So, parang inaantay mo kung kailan darating yung reward na to. Okay? So, may time na involved dito. And I think na kung hindi ikaw to na nag-aantay, ikaw yung inaantay nila na bigyan mo sila ng interest, ng at least a slight ng time at effort. No? Yung sitwasyon, yung trabaho mo, yung career mo, yung money, yung focus mo ba nasaan? Kasi Pentacles to, so material realm to. And could also be commitment din sa mga ginagawa mo, no? So, that's one way to read this. Okay? Pwedeng ikaw magbigay nito. Okay? Sa mga tao na feeling nila nag-invest naman sila ng panahon at oras, pwede rin ikaw to na nag-aantay ng, alam mo yon, kailan kaya may mangyayari na bagong oportunidad na papasok sa mga pinaghirapan ko. Ganong energy. Okay? But don't you worry kasi ito yung kailangan mong ibigay sa ibang tao or ibigay sa sarili mo. So, may darating, but
may time na involved dito, no? Kasi ang page pagkatapos nito, ano na eh, kung pababa, di ba, king, queen, tapos may page, di ba? And then, meron ka pang ace of pentacles. So, papasok na yung bagong simula mo. Kung bibigyan mo lang ng time pa, okay? Kasi ang seven of pentacles may pag-aantay ito, no? Sa mga pinaghirapan mo. Okay? So, malapit mo na rin namang makamtan yung reward or yung prize na inaantay mo. Okay? Or commitment or recognition. Okay? Ngayon, sa position number 6 mo Sagittarius, meron tayong the Fool. Major arcana to. So, ready ka na talaga na mag-new beginning. Ang problem lang dito kasi, nasa page energy, yung release card mo at yung kailangan mong ibigay. Okay? Sa ibang tao. Okay? So, nandun ka sa stage na nagka-contemplate ka na, ready mo nang i-explore, no? Parang, pwede ka na nga tumalon sa ano dito eh, sa kung saan ka man nakatayo, okay? Kasi ayun, lumabas ka na, ready ka na sa soul journey mo, sa solo journey mo rin, no? Na hindi ka na kailangan mag-worry pa. So, ang new beginning mo, ang sinasabi dito, magugulat ka na lang kasi something na impulsive, something na hindi pinag-iisipan, something na based din sa gut feeling at intuition mo, Sagittarius, yan ang new beginning mo. It's something na mangyayari kasi it's divinely guided, the major arcana siya, no? So, kinocompel ka na gumawa ng new beginnings mo. Ikaw mismo, nakasalalay sa'yo ang new beginnings mo, yan ang sinasabi dyan. So, kailangan mas maging free-spirited tayo. Sometimes, yung minsan, pag overplan or over tayo na nag-iisip ko, ano yung next move, sometimes pa mas lalong na-delay, no? Kasi sa Fools, walang delay energy yan. Bigla-bigla lang yan. Kasi out of their gut feeling or intuition. Gusto ko to. Gusto kong ma-inlove. Gusto ko tong gawin tong idea na to. So, sisimulan ko na. Ganon, okay? Ngayon, ano itong Fools energy sa new beginning in Sagittarius? 9 of Wands. So, see, lahat ng mga ginagawa mo, bakit nararamdaman ko talagang may delay? Okay? So, may Page of Wands, tapos may 5 of Wands ka, diba? Yung sinabi ko sa'yo na, yung new beginning mo, nakasalalay pa rin sa, ano mo eh, sa kung ano yung gagawin mo. Okay? Sa kamay mo. Okay? Tapos, ayan, nandyan pa ang 9 of Wands. So, nag-effort ka. Nandyan ang 7 of Pentacles. Okay? So, parang, yung reward kasi na natatanggap mo ngayon, ibigay mo sa sarili mo yung credit that you really deserve. Okay? Huwag mo rin i-undermine yung sarili mo dito. Kung ano man itong tumubo sa mga pagpapagal mo, it's something na mag-uumpisa na mag-grow. Yun sinasabi dyan. Parang itong 9 of Wands, no? So, marami ka nang ginawang effort, no? Sa new beginnings mo. Okay? Tapos, nag-aantay ka kung kailan may mangyayari. Okay, once kasi desires to, no, sa buhay mo, yung mga endeavors mo, no. So, as a matter of fact, no, pagod ka na, no, and parang it's only a matter of time, mararamdaman mo nga tong pagpapagal mo, kasi ayan, no, yung isang 1 dyan out of 9, may tumutubo ng halaman. So, ang sinasabi dito, magugulat ka, mag-shift yung energy mo sa new beginning mo na once na pagod ka, tapos lately kaunti lang yung nararamdaman mo na parang progress. Kasi nandiyan ang Page of Pentacles at 9 of Wands, diba? Alright, no? Ang 7 of Pentacles naman, kinlarify nga tong page mo, diba? Ayan. Tapos, ito namang Fool's energy mo, kinlarify niya si 9 of Wands. So, kinlarify pala ng 9 of Wands si Fool's energy at si 7 of Pentacles, si Page of Pentacles. So, lahat to ready na ng new beginning. Lahat to kailangan mo nang ihanda yung sarili mo dahil may paparating na opportunity sa'yo. Okay? So, 9 na kasi to, tapos magta-transition sa full, no? 9 to 10. So, patapos na isang kembot na lang yan, guys. At itong page kasi almost magiging Ace of Pentacles na yan, eh. So, parang may in-invest ka na talaga dito. 9 at 7 of Pentacles. So, 9 of Wands. May time na involved na parang huwag kang mainip, okay? Kasi darating din yung time na ibibigay sa'yo to, okay? I-embrace mo yung sarili mo na maging handa pag dumating to kasi yun ang Fool's energy. Ready ka ba pag dumating yung reward na yun o yung commitment na yun? Okay, ngayon sa gitna, meron kang 8 of Cups, okay? Lessons learned.
Eight of Cups, so may bagay na hindi nagpapasaya sa'yo. No, so naghahanap ka na makakapag-fulfill sa'yo emotionally. Okay? Sa general life mo, kahit ano pa yan. Okay, let's clarify itong Eight of Cups. Nasa quest ka, no? Emotional quest or emotional roller coaster. Yeah, okay. Strength card, major arcana, kinlarify itong Eight of Cups. Okay. Kasi alam niyo yung mga clarifies nyo or in some of your cards, merong Nine of Wands, napapagod na. Merong Seven of Pentacles na nagtanim na ako, so inaantay kong magbunga. Okay? So parang may element ng impatience, no? Dito sa sa baraha mo sa lessons learned. So parang gusto na muna rin minsan mag-walk out kasi hindi ka masaya sa turnout currently. Okay? So sinasabi dito, mas maging patient ka. Okay, strength card. Kasi iti-test kung saan ka mang area ng buhay mo na nadi-disappoint na parang gusto mo mag-walk out, no? Kasi may Five of Swords ka dyan, tapos may King of Swords sa manifestations mo, di ba? Parang may mga hadlang sa communication, sa email, sa black and white writing, anything that's legal, feeling mo parang unfair, no? So, you need to be more, parang, yung approach mo mas logical, no? Pag-isipang maigi. Okay, pag-isipang, planuhin mong maigi, paano matatanggal yung roadblock ng yung mga kontrabida or mga, alam mo yon, energies na nagbo-block sa iyong manifestations. Okay, may kinalaman to sa communication, guys. So may gustong mag-walk out, no? Pero sinasabi ko dito, the two way to read this is that kung mahahanapin mo yung bagay na makakapagpasaya sa'yo, pwede ka mag-walk out ngayon kung di ka masaya sa situation mo, pero kailangan mo na lakasan ng loob mo. Okay? Kasi sabi dito, hindi madaling hanapin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Okay? Okay, may stubborn energy itong lion na to, no, sa tinitin nitong babae. Beauty and the Beast card, or, alam mo yun, itetest yung patience and endurance mo sa paghahanap mo yung makakapagpasaya sa'yo. Okay? Yun yung lesson learned dito. Kailangan mo mas maging patient. Ngayon, pwede rin inquest ka into something na, alam mo yun, about parang how to parang papalakasin mo yung sarili mo. Okay? Okay, kung yung paghahanap mo sa whatever emotional satisfaction na yan, so be it sa love life or just discontented tayo lately sa nagaganap sa buhay natin, kailangan mo ng lakasan ng loob mo, brace yourself, kasi sinasabi dito, the journey will never be easy to find something na makakapagpasaya sa atin. So, tayo mismo, nasa kamay natin, kung ngayon pa lang, mas magiging mas contented muna tayo kung anong meron tayo. Okay? At mas maging patient, Sagittarius. Okay, I know na may mga injustice na nangyari lately. So, maaaring mag-walk out tayo or maaaring in-search tayo sa kung anong makakapagpasaya sa atin. But, just so you know, may strength card dyan. Kailangan mong lakasan ng loob mo. Brace yourself, okay? Nandyan yun somewhere yung mga situation or events, darating yun sa'yo. Yung mga opportunity na yun, right now nararamdaman ko parang hindi tayo masaya. Okay? Kasi nandiyan yung page, nandiyan yung false energy, no? So, you're in quest. Eight of Cups at the false energy, para sila, no, may baston, tapos they're looking forward, no, lahat sila papunta dun sa horizon. Kung hindi nila alam or sure kung yan doon yung hinahanap nila na makakapagpasaya sa kanila, pero willing sila na hanapin yon to go on a journey. Okay, and lakasan mo ang loob mo, wag kang sumuko. Yan ang message dito, Sagittarius, no? It felt like parang may kinalaman din sa stability and security mo, na paaaring naiinip na rin tayo, napapagod na tayo, na walang galaw, walang nangyayari, but, you know, eventually, ang kailangan may pagpatuloy is yun nga, yung manifestations mo, na magiging fair din lahat. Ang, alam mo yan, yung gulong ng palad, no? Diba? Ang up and down, ang wheel of fortune. So, it's anybody's game, Sagittarius. So, sana nag-resonate kayo sa general life reading nyo. And, i-shuffle lang uli natin yung mga cards in front of the camera. And I see you again in few seconds, Sagittarius, sa inyong love reading. Hi, Sagittarius. So, gawin na natin
ang inyong love reading. I-open lang natin yung mga cards ninyo bago natin i-clarify para makuha natin yung buong narrative for whoever will resonate with this Sagittarius. So, yung first card mo, meron tayo na Six of Wands. Okay. Yung second card, meron tayong the High Priestess, Major Arcana. Yung third card, meron tayong Eight of Swords. Tapos, meron din tayong the Strength card, Major Arcana. And then, meron din tayong Four of Pentacles, okay? Now, i-clarify natin ang ating mga cards para makuha natin ang narrative ng love story or ng love spread reading nyo. Okay. Clarify natin isa-isa yung mga baraha. Para sa Sagittarius. So, lumabas na din ulit yung strength card dito. Maaari na related yung first reading nyo kanina sa isang love situation din. Okay, so yung Six of Wands kinlarify ng Page of Pentacles. So, lumabas ulit itong page dito. Okay, and then ang High Priestess, Page of Wands, lumabas ulit guys. So, shuffle natin yung mga cards. Diba? Okay. Ang inyong mga clarifiers lumabas dito ulit. And then, ang Eight of Swords, kinlarify ng the Hierophant. Okay. And then, Strength card, Four of Cups. Okay. And then, ang Four of Pentacles, merong the Emperor, Major Arcana. Okay. So, let's see. Sagittarius, sa love situation mo, may situation dito na gusto mo maging successful, no? Na sana magkaroon ng commitment. Okay. Itong Page of Pentacles, saka Six of Wands. Ngayon, alam mo sa sarili mo, alam niya, no? Kasi ang High Priestess dito is napaka-talinong tao, no? Hindi naman nila kailangan talaga ng advice. Alam nila kung anong gagawin nila, okay? Basically, but pwede ka rin mag-ask ng advice, but you know what to do. Okay? They're silent, nag-observe sila, pero alam nila na they would know, kung curious sila sa isang tao, they would know rin yung level ng interest or maturity ng isang tao. Okay? Although, nakita ko dito na maaari din nag-aantay kayo ng message or ng hint sa tao na to kung interested sila or hindi. Okay? And may nagko-contemplate din dito na parang could be yung Sagittarius or sila na mag-offer pero hindi siya something big, no? Something na alam mo, maliit yung maaaring ibigay or offer. Hindi pa talaga totally commitment, no? Or new beginning. Pero alam mo yon, parang for some reason, masisiyahan ka na parang you will take it as a good sign na oy, kahit pa paano pala interesado siya sa akin. Parang ganon, okay? But be careful kasi parang medyo matured to or hindi ganon ka-solid to, no? Curiosity lang or nag-iisip pa sila kung magko-commit sila or hindi. So, kung magko-commit man sila or hindi, no? If ever yes, ang gusto nila naman on the long run na magiging successful yun. Okay? Yun ang tingin ko doon. But at the same time, may situation dito sa Sagittarius na parang trap tayo. Mentally trap tayo, no? Na hindi natin mapakawalan sa isip natin. Yung nangyari, okay? Could be an existing connection nito or an old connection kasi nandiyan ang Eight of Swords, no? May choice tayo na kalimutan, i-let go, or i-release, but for some reason, iniisip pa rin natin itong mga lessons, no, na nangyari between you and your person, Sagittarius, okay? Pwedeng sila to or ikaw, reverse nyo na lang yung situation. Kasi ang Hierophant has something to do sa moral lesson, moral code mo, moral compass mo, lessons learned, spiritual lesson as well, you know. It's about, yung lesson na to is meant to teach you something. Kung iniisip mo to, maaaring marami kang dapat matutunan or natutunan sa sitwasyon na to or sa connection na to. And yung connection na to, this person you're dealing with, maaaring ikaw hindi interesado or siya hindi na interesado or bored na siya. No? So, or nagpapakita siya ng disinterest or detachment sa connection na to. So, kailangan mong i-brace yung sarili mo sa ganong klase ng energy for the month of November 2023, Four of Cups kasi lumabas ang Strength card. So, iti-test ang patience mo nitong person na to, no? Emotionally, no? Kasi mararamdaman mo na maaaring hindi na ka na nila gusto or hindi ka nila mahal or iniiwasan kanila, hindi sila interesado. So, kailangan mo ng patience sa kanila up to you kung kailangan mo nang give up or mag-let go or hindi pa. But I felt like
alam mo yon, this person, maaari kang binibreadcrumb, wala siyang binibigay na solid offer sa'yo. Why? Page of Pentacles. Hindi man lang Ace of Pentacles. 'Di ba? Page of Wands. Okay? Hindi man lang Ace of Wands. Okay? Four of Pentacles. Scarcity mindset. Yung fear natin na i-let go yung situation kahit naman it's totally nothing. Walang depth, walang value, walang substance kasi it's a Four of Pentacles. Hinuhold natin yung mga bagay or situation or people sa ating isip, ang Eight of Swords. Okay? No, ayaw mong pakawalan sa isip mo, ayaw mo rin pakawalan in reality tong connection na to, kahit na alam mo parang nila-love bomb ka or binibreadcrumb ka na you don't need to beg. Hindi mo kailangan mag-beg. Yun ang yung self-value mo, yung self-worth mo kasi meron siyang Four of Pentacles dito at Four of Cups. It could be you or them, reverse the situation, but you don't need to beg. Hindi mo kailangan i-test ang endurance at patience mo over someone na pinapakitang hindi ka interesado, di ka nila value, Sagittarius. Okay? Ngayon, yung Four of Pentacles kinlarify ng the Emperor. Yeah. So, it could be this person, yung connection mo or siya, capable siya, ibigay ang mundo sa'yo, ganun basically. Pero ang nararamdaman mo ngayon parang, kaya niya, pero bakit ito lang yung natatanggap ko? Okay, Sag? So, up to you. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi ayan ka, high priestess ka, alam mo sa sarili mo mga kasagutan. Okay? Na itong person na to probably immature, hindi capable ibigay yung offer na gusto mo o yung deserve mo. Page and page. Tapos yung kaya lang nilang ibigay na maaaring mag-succeed or maaaring maging masaya ka lang is over a Page of Pentacles. Masaya na ba tayo dyan, Sag? Okay? So, sana nag-resonate din kayo sa inyong love situation, Sagittarius, no? And I see you guys on your next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Sag. Bye!